Magdiwang na tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gayon po ay ang pandaigdig na araw ng mga may sakit. Sa World Day of the Sick. Sa tulong ng ating mahal na ina, Our Lady of Lourdes, papanalangin natin sa loob ng misang ito ang mga kapatid natin na mga may sakit, lalong-lalo na po yung may mga malubhang karamdaman at yung may mga taning na sa buhay, mga miyembro ng ating mga pamilya, ng ang ating mga kaibigan. Ihanda natin ang ating mga sarili upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtang ipahayag ng saserdote. Ang mga may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang uso, at laging sisigaw ng marumi, marumi, hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi, at sa labas ng kampamento, mamumuhay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y bibigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y bibigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y bibigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang loob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y bibigyang mong lugod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may isang kitonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo niya siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang mapatunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat, hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng mga may sakit sa buong mundo. At ang February 11 din ay ang paggunita natin sa Our Lady of Lourdes kay Mama Mary. Tamang-tama po na ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagpagaling ni Jesus sa isang kitongin. Ano po ba ang karamdaman ng isang tao na may sakit? Ang iba, may taning na, may sakit na hindi mo alam kung ano, may sakit na alam mong hindi ka nagagaling, o isang sitwasyon ng buhay na ikaw ay itinitiwalag ng iyong sitwasyon sa iba. Katulad ng ating mga karanasan noong pandemya, ang mga nagkasakit sa atin ng COVID na nasa loob lang ng isang kwarto. Hindi tayo makagalaw, hindi tayo pwedeng kausapin, nasa isolation tayo, di po ba? Noong panahon ni Jesus at noong panahon pa ni Moises, ang isang taong kitongin ay inahalin tulad na sa isang taong patay. Sapagkat ang isang taong may ketong or leprosy ay itinitiwalag sa sambayanan. Kalimitan, kasama ang kanyang mga may ketong at naninirahan sila sa mga kuweba. Bawal ang silang lumapit sa mga tao, bawal ding lumapit ang mga tao sa kanila. Hindi lang dahil sa mahahawa ang mga tao, kundi ang paglapit ng isang kitongin sa iba ay nagiging ritually unclean. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, may isang kitonging lakas na loob na lumapit kay Jesus. Hindi ito ginagawa ng isang kitongin.
sobrang lakas ng loob niyang lumapit kay Jesus. At sinabi niya, kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. Napakaganda po ang sabi dito sa ating ebanghelyo. Ang sabi dito, nahabag si Jesus. Inunat niya ang kanyang mga kamay, hinipo niya ang kitongin at sinabi, ibig ko, gumaling ka. Ito yung dalawang lakas ng loob na naglapit sa kanilang dalawa. Ang kitonging ito na lakas loob na lumapit kay Jesus at si Jesus din ay lumapit, nahabag, hinipo at nagsalita pa na noon ay bawal na bawal gawin. At dahil doon, ang pagsasalubong ng kitongin at ni Jesus ay nagkaroon ng milagro. Gumaling ang kitongin. Mga kapatid, ang leprosy po o tinatawag na Hansen's disease. Noon pang panahon ni Moises at panahon ni Jesus ay isa na itong sakit na nakakahawa, contagious. Kaya naman, ang isang taong may kitongin ay ina-isolate. Ang sanhi ng ketong po ay isang bakterya na pinupuntirya niyan ang ating mga balat. Alam niyo, noong ako ay first year ko pa lang sa pagkapari, may parokya kami dyan sa Tala, Barracks. Bahagi ng parokya namin ang leprosarium dyan. At marami akong mga karanasan na pumunta sa loob ng leprosarium, nakausap ko ang mga kitongin noon. Alam niyo ba na halos madurog ang puso ko nung nakikinig ako sa mga istorya nila. Ang kanilang pag-iisa, ang kanilang sakit, ang kanilang loneliness na para bang sila ay mga buhay na patay. Kalimitan na lamang kung sila ay dalawin ng kanilang mga mahal sa buhay. At yung makita mo sa salamin ng sarili mo na wala na ka ng ilong, o wala ka ng tainga, o tabingi na ang mukha mo, di ba nakakaawa sa sarili ang mangyari sa iyo ang ganon? Kaya naman siguro, sobrang lakas ng loob ng ketonging ito na lumapit kay Jesus sapagkat ito na yung pagkakataon niya. At alam niya na si Jesus ay magpapagaling sa kanya. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang leprosy o ang ketong ay meron ng gamot. At hindi na ito kinakatakutan katulad ng mga sinaunang panahon. May kaibigan ako na isang lay minister sa Bicol na sinabi niya sa akin na may ketong siya. Subalit, hindi siya kinabuhian o itinakwil ng komunidad. Pero ramdam na ramdam ko ang kanyang sakit at kapighatian dahil nga sa siya ay may ketong. Mga kapatid, siguro lahat sa atin ay tayong lahat, wala naman tayong ketong, di po ba? Ano ito para sa atin? Ang ketong na ito ay isang sakit na espiritual para sa ating lahat. Ang ating mga kasalanan. Ito yung kalaban natin na hindi lang ito pinupuntirya ang ating balat,
na nagpapabago ng ating anyo, kundi ang ating buong pagkatao, sinisira ng kasalanan, pati na ang ating mga kaluluwa. At sa pamamagitan ng mga iba-ibang klaseng mga adiksyon, katulad ng paninigarilyo, pinapausukan natin ang ating baga at katawan. Ang sobrang pag-inom ng alak. At isa pang ketong na kalaban natin ngayon, lalong-lalo ng ating mga kabataan ngayon, ay ang online pornography. Kung saan, sa pamamagitan ng ating internet ngayon, ay free, libre ng manood ng sex. Yung magpakasasa ka sa sensation na nakikita mo. At yung addiction na gustong-gusto mo pa. Ito yung mga bagong ketong ng ating lipunan ngayon. Ang patuloy na bumabagabag sa ating lipunan at napakarami pa pong iba. Ano ang challenge sa atin ng ating ebanghelyo ngayon na ito palang ketong na ito ay isang spiritual na sakit sa pamamagitan ng ating mga kasalanan at mga iba't ibang uri ng adiksyon? Ang patuloy nating paglapit kay Jesus. Kaya po naman, napakahalaga ng pambansang dambana ng poong Jesus Nazareno. Sapagkat dito, sa dambanang ito, lahat tayo na parang may mga ketong, lumalapit tayo sa Panginoon at sinasabi natin, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Hindi lang sa aking mga sakit na pisikal, kundi sa aking mga kasalanan. Kaya napakahalaga ng pambansang dambanang ito para sa atin. At pati na rin po sa inyo mga nanonood sa online streaming ng mga misa dito sa dambana. Lahat tayo ay ketongin na spiritual sa harapan ng Panginoon. At kailangan natin siya. Kaya naman sa araw na ito, na pandaigdigang araw ng mga may sakit, ialay natin ang ating mga sarili, ang ating mga kapatid na may sakit, sa ating mahal na ina, ang Our Lady of Lourdes, upang sa pamamagitan niya, hindi man tayo makapunta sa France, kasi napakalayo at napakamahal ang pumunta doon. Ito siya, sa harapan natin, magsumamo tayo sa Kanya, at hilingin natin, ilapit niya tayo sa Kanyang anak, sa poong Nazareno. Sa araw na ito, dumulog tayo kay Jesus. At sabihin natin katulad ng may ketong dito sa Ebanghelyo, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinamahal kong mga kapatid, pinagaling ni Jesus ang isang kitongin kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ang magmimistulang kitongin pagkatapos sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya ating hilingin sa ating Ama, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayay nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibunsad ng Espiritu Santo nang sa gayoy mapangatawanan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumalangkas na mga programa na maaaring umani ng batikos, subalit tunay namang mapakikinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal na nararapat sa mga bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloyin nawa sila sa kanyang kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilalim ng ating mga puso, ipanalangin po natin ang ating mga pansariling kahilingan. Lahat ng ito, Ama, hiniling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mag-aalay na po tayo. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, batiin po natin yung mga katabi natin. Sabihin natin, peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng mga nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kanya-kanyang pamamaraan. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minore ng Pambansang Dambana ng mahal na itim na poong Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy sa mga grade 7 na patuloy na makakatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll sa Nazarene Catholic School ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Ang Nazarene Catholic School po ay matatagpuan sa R. Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Malapit po sa dating MLQ University at Holy Face Convent. Ito po ay bukas mula ika-8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong, pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship na maaring matanggap mula sa paaralan o sa ating simbahan, maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609 o 0966-211-2152. Maraming salamat po. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po sa ating official na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,005 pesos. Ang medium ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, gayon pong pandaigdig na araw ng mga may sakit, World Day of the Sick, mag-pray over po ako sa inyo, pati na sa mga nakikipagdiwang sa atin sa iyong mga tahanan via online streaming. Hangad ko po na ilagay ninyo ang inyong kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng paghilom o pagaling habang ako po ay nag-pray over sa inyo. Napagmahal naming Ama, kami po ay tinipon mo sa dambana ng iyong anak, ang Poong Nazareno. Pinagaling niya ang kitongin sa Ebanghelyo. Pagalingin niyo po ang aking mga kapatid, lalong-lalo na ang mga may sakit at mga karamdaman, ang mga mahal namin sa buhay, ang mga nasa hospital, ang mga may sakit na kayo lang po ang makapagpapagaling, ang mga may taning na sa buhay. Pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos. Amen. Ipakita ng Diyos sa inyo ang kanyang muka at ibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen. Ibigay ng Diyos sa inyo ang kanyang mukha at pagalingin kayo sa inyong mga sakit at karamdaman. Amen. At sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina, ang Lady of Lourdes, pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. sa Diyos. Mabuhay po kayo. Palakpakan natin ang ating Poong Nazareno.